Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, si Royce Hipolito mula po sa The Kaibigan Podcast. At magandang umaga, broadcasting live or streaming live mula po sa Stockholm, Sweden. At ito pong Kaibigan Podcast po, ito isang parang programa natin para samahan natin ang ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa habang sila nagtatrabaho, nagpapahinga at kung ano-ano pa. So again, join us for the next 60 minutes or more para lang sa kasama natin dito sa mga kaibigan natin. Dito sa Kaibigan Podcast mula po sa The Kaibigan Network. So again, maraming salamat po ngayon. Okay, so umpisahan natin ang mga bali-balita natin ngayon. So just in case medyo hindi pa tayo updated. So gusto mo natin ibalita mula sa Manila Bulletin. Okay, so linawin po natin because of copyright concerns and then licensing. Pwede lang ho namin basahin po yung headlines. Okay, so mula sa Manila Bulletin, mag-ingat po tayo ngayon sa mga school, mag-ingat po tayo ngayon sa mga public places kasi nahuli po ang isang tao sa Bicol province na nag-i-install ng hidden camera sa school restroom. So, yan po yan. Medyo delikado po talaga at hindi talaga tama yan. And then, ang PSA po natin nangangako na magde-deliver na sila ng mga Philippine ID na hindi naman nagwo-work na mabuti. So, ayan. And then, of course, yung ating sinasabi na babalitaan natin lately is yung si ex-mayor, Banban Mayor Alice Go ay tinulungan daw ng isang ex-cop. So, if you want to read more of the details, punta lang po kayo sa mb.com.ph. Yun po ang Manila Bulletin. At balik po tayo ngayon sa Philippine Star naman. For today, ang isa sa headlines nila can the Philippines confront the threats of deep fake porn? So ano ho ba yung deep fake porn? Ngayon po kasi nababalitaan nyo na po yung artificial intelligence. Yun po yung kaya na po ng mga software na nasa internet po na yung mga pictures, videos, makagawa sila ng sarili nila based po doon sa meron silang nakukuha sa internet. So doon sa mga mahilig maglagay ng mga pictures ninyo dyan, malamang yan ay na-check na yan, na pag-aralan na yan ng AI software, whether you like it or not. Lalo na kung gumagamit kayo ng mga libreng websites katulad ng mga social media accounts niyo na yan. Wala kayong binabayaran, pero kasama yan sa usapan na hindi naman po lahat, pero lahat ay may kapalit yan. Alam niyo naman ang istorya natin dyan sa mga ganyan. So, again, mga kaibigan, gusto natin din paalala sa ating mga kaibigan, be careful sa paglalagay natin ng mga pictures, ng mga info. Kasi may automatic na po kasi talaga nag-harvest po ng information natin. So, ingat po tayo dyan. Tapos, ano pa ba? Ang mga balita natin dito sa Philippine Star. Philippine Star po, punta lang kayo. philstar.com. Yan po yan. Isa pang balita, yung minor phreatic eruption monitored po sa Taal Volcano. So, ang mga kaibigan po natin mula po sa Cavite at Batangas, ingat po kayo dyan. Ingat. So, maraming salamat po again to our friends there. At punta naman tayo dito sa inquirer.net. So, alam niyo mga kaibigan, napupuna ko kasi sa atin ngayon lately is yung uso na ngayon talaga yung pinagmamalaki yung ginagastos mo or yung kasi tayo hanga-hanga tayo sa mga taong malakas gumastos. Yun ang isa sa mga problema na sabihin na lang natin na hindi masyadong sigurong healthy. Kasi katulad nito, Eman Atienza cries foul over the hate on the 133,000 peso dinner meal ng kanyang grupo. Ito po ay si Eman Atienza, doon po sa hindi pa nakakakilala, ito po yung anak ni Kuya Kim na nasa Channel 7 na ngayon. Yung parang pumalit kay Ernie Baron ngayon. So si
Emma Atienza cries foul over the hate over 133. Biruin nyo yun, 133,000. So there's more than 2,000 euros or more than $2,000 for a dinner. So, ibang klase na rin. Akala ko ba naghihirap ang tao sa Pilipinas, pero my God, ayan po, again, pusa ko po yun, pusa ka natin. Again, we proudly po na meron tayong cats. Hey! Ayun. So mga kaibigan, balik po tayo ngayon sa People's Tonight. Ito po yung ating tabloid na sinusubaybayan dito po sa The Kaibigan Podcast. At ito, naghahanap po tayo ng mga balita na pwede natin basahin. 7 deadly skin products tainted with mercury being sold online. So mga kaibigan, talaga pong isa sa mga problema po sa Pilipinas po kasi ay marami nagtitinda ng online, which is hindi po tayo against. Pero, ang problema naman natin doon sa online na yan ay marami ho nagtitinda just for the sake na kumita, mga fake. So, dito po pumapasok po yung problema natin na hindi natin na-appreciate yung mga nag-i-innovate. Nag-i-appreciate lang tayo doon sa nagko-copy o yung nangongopya po. So, ayan. Mercury po kasi talaga yan. Magbubuntis. Tsaka nakakasira ho yan ang nervous system. Bata, matanda, teenager, kahit sino, mayaman o mahirap. So, kahit ang mercury, yung para bang lusaw siya na bakal, metal po siya eh. Yung nakikita nyo sa thermometer, pero inanis na yan ngayon sa thermometers. Pero, yan po ay very dangerous. Ginagamit din po yan sa pagmina ng ginto. So, ayan. Problema. And then, maghanap tayo pa ng ibang mga balita. Si ex-mayor Alice Go, matitikman ang buhay hoyo. So, ano ba yung hoyo na yan? Dahil hindi pa naman tayo nakukulong. So, hindi pa tayo, ewan ko sa ako, hindi pa ako interesado pumunta. At wala akong balak dalawin o sumama sa mga taon talaga na patunayan na guilty. Yun naman po ang ating gustong i-point doon dahil hindi naman po lahat na nasa kulungan ay automatic po na guilty. Anyway, so matitikman ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go ang buhay preso. Kasama pa yung mga ibang babae sa isang detention o isang dormitory, female dormitory po sa Pasig City Jail. Simula po nung nakaraang Lunes yan. So, ay, buhay-buhay. So, ewan ko kung ano yung buhay hoyo. Kung sino man na nakakaalam, please put it on the comments po at gusto ho natin malaman kung ano yung hoyo-hoyo na yan. And then, of course, ito, paalala lang natin doon sa mga nag-aabang, malapit na katapusan, magpadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Ang current exchange rate po ay umpisa natin sa US dollar is 56.10. So, yan po yan. 56.10. Japan po ay 0.39 centavos. United Kingdom, 75.25. Hong Kong dollar is 7 pesos and 20. Switzerland franc is 66.51. Canada po ay naglalaro sa 41.76 at Singapore dollar 43.70. Australia is, nasaan tayo sa Australia? 38.66. Bahrain is 148.89. Saudi Arabia is 14.95. Brunei is 43.53. Indonesia is 0.0037. Thailand is 1 peso and 71 centavos. UAE dirham 15.27. Euro is 62.72. Korea is 0.04. China is 7 pesos and 97 centavos. At doon naman po sa mga pera na hindi diretsong pwedeng ipadala sa Pilipinas, nang hindi kino-convert doon sa mga currencies po na sinabi ko sa inyo, katulad po nung Danish kroner, which is 8 pesos and 41. New Zealand is 35.54. Norway is 5 pesos and 39. Sweden is 5 pesos and 56 centavos. Taiwan is 1 peso and 76.
So yan po ulit, babasahin po natin yan ulit po later on habang tayo ay nandito sa ating programa. So again, maraming salamat for tuning in. Ito po si Royce Hipolito, kasama po natin kayo ngayon sa isang very makunlimlim, very cloudy na Stockholm morning dito lang po sa Stockholm, Sweden, at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo for being supporting us very much. We would like to greet our friends po from Pinoy Foods Yong Shopping, which is a city po dito po sa Saudi, sa Sweden. Pinoy Foods Yong Shopping, maraming salamat po. Asian Shop BE, which is nasa Belgium po yan, maraming salamat po. Asian Food Göteborg, dito rin po yan sa Sweden. At batiin natin si Ma'am Jem Brown. Ako, maraming salamat po from Finland po yan. Maraming salamat. Again, si Mama V from Ayala. Ako, maraming salamat po. Si Miss Erica from Live Productions po dyan ho sa Manila. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pinoy Saver Smart from Italy po yan. So maraming salamat po sa inyo lahat for being with us. At kami po ay nagagalak na kayo po ay nandito at sumusuporta po sa amin. Maraming salamat po. We would like also to greet isang chef dito sa Stockholm, Sweden, si Chef Jesse Poblete. Gusto naming batiin po kayo, mabuhay po kayo dyan, sarapan nyo ang pagluluto at sana naman anggihan kami ng konti dyan. So again, maraming salamat po. Sa ating isang hinahangaan po na nasa Batang Quiapo, si Sir Dan Alvaro. Naku, Sir Dan Alvaro, maraming salamat po. Very down-to-earth po niya na celebrity po natin sa Pilipinas. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik po tayo after a few reminders. Again, nagbabalik po tayo ulit at meron po tayong susubukan na tawagan ngayon. Ang first guest na natin, hopefully first guest na natin ngayon, si Ivor. So, let's see. Sana po ay hindi siya busy. At 2 more rings. Okay, mukha ho siyang busy. So, susubukan po natin siya tawagan later or some other day. Ayan po, again, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat at gusto namin pag-usapan minsan a lot of things dito sa buhay-buhay natin dito sa abroad at gusto ho natin sana naman po ay makausap natin yung mga tao na gusto mag-share ng mga lessons in life, mga payo dyan. We welcome you very much. If you want to be part of the conversation, don't forget just to PM me lang ho sa Royce Hipolito, R-O-Y-C-E, Hipolito, H-I-P-O-L-I-T-O, at makikita nyo po kami ho doon. At na Facebook, tsaka po sa Instagram, maraming salamat po. Hanapin nyo lang po The Kaibigan Network. Yan po, isang upcoming TV station po na para sa mga Filipinos na nasa abroad. Kasi ang logic po namin sana dyan sa The Kaibigan Network is hindi naman pwedeng ang mga talented lang yung nasa Pilipinas. So hinahanap po natin yung mga Filipinos na nakatira sa abroad, pati yung mga kaibigan nila, mga foreigners na mag-guest dito sa ating mga upcoming shows. Meron po kaming teen show, noontime show, all in the works po yan. So salamat po sa inyong pagsuporta dahil because of that, dumadami po ang nagiging interested at makakatulong po tayo kasi dahil mas logical po na
yung mga businesses po ng mga Filipinos o mga businesses na nagsaserve sa mga Filipino communities all over the world, alam nila kung saan tayo mahahanap. Yun naman po yung kumbaga sabihin na natin parang marketplace. Okay, so again, maraming salamat po sa inyong lahat. At tayo ay nagpapasalamat sa mga kaibigan natin. We'll see again to try to find out somebody. Subukan natin to, Saudi Arabia. Matagal ko na sinusubukan tawagan pero hindi natin matsambahan eh. Pero we'll see. Kasi alam nyo naman po mga kaibigan, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Saudi, nasa presensya sila ng kanilang mga employers. Nako, hindi maganda signal ito. Hindi na natin tuloy. Yes, mga kaibigan, magandang umaga po ulit. This is Royce Polito mula po sa The Kaibigan Network. Subukan naman natin ito from the Philippines. Okay, ito naman po, tingnan natin kung busy siya. Let's see. Yes. Okay, so magpapaalam pa tayo first kung sasagot at explain natin yung mechanics ng ating Kaibigan Podcast. This is totally unscripted. Okay, busy rin. So again, pasensya na po. Like I said, we cannot predict po kung sino po ang available dito po sa libo-libo nating mga friends dito po sa internet. At hinahanap po natin sila kung sino pwede natin makausap. At subukan natin ito. It's also in the Philippines. Isang animator po ito. So subukan natin ito. Okay. 2 more. Yes. 2 pa. 1 more. Okay. So, busy si Madam. Again, we have to move on kasi like I said, hindi naman natin pwedeng kontrolin ang mga schedules ng ating mga random natin pwedeng kausapin. So, let's see. Tawag dito. Kung pwedeng tingnan natin to, Tiga Negros. Let's see. Oh yes, okay. So subukan natin ito from Negros siya, Negros Oriental. Okay. So subukan natin again. Subukan natin kung ano mangyayari dito. Okay, 2 more rings. Last. Hirit pa tayo na isa. Okay, busy rin si Madam. Again, nakakatuwa. Maraming mga busy sa Pilipinas, which is a very good sign. Okay, let's see kung sino natin pwedeng kausapin dito sa Pilipinas. At naghahanap tayo na pwedeng makausap among all of the people na pwede natin kausapin dito po sa Kaibigan Podcast. Only here. Ayun. Okay. Ako, tumatawag ulit si itong Tiga Negros. Hello. Hello, busy. Hello, Day. Busy ka ba? Hello. Sana. Anong sana? Napatawag ka. Hindi, galito. Teka, wait lang. Unahin lang kita kasi nagre-record ako ng podcast, yung parang radio program. So, hindi ko babanggitin yung apelyido mo, basta yung first name lang. Tapos baka pwede tayong makapagkwentuhan ng konti lang, kahit konti lang diyan. Pwede lang. Palihog lang, Day. Asa man? Ay, nako, yan. Gusto ko yan. Okay. So, tawag dito, i-introduce lang kita ha. So, gamitin ko yung Facebook name mo, yung first name lang ha. I-introduce lang kita para maganda. So, mga kaibigan, balik po tayo sa Kaibigan Podcast at kasama po natin ngayon ng isang... Okay, so isang guest po natin na mula po sa Negros Oriental. Nakilala ko po siya kasi meron siyang sister dito po sa Sweden. So dinalaw niya one time, nag-enjoy siya dito at mangangamusta tayo sa kanya ngayon. Okay? So again, ito po si May Jem. Okay, May Jem. Nako, maraming salamat sa iyo. Okay. May Jem. Oy, Day, kamusta? Okay lang. Ano balita sa iyo? Ganun pa din. Ano lang. Pag-alagala na lang dito sa Thailand na lang ako laging nagbabakasyon ngayon eh. Bakit di ka na bumabalik dito? Hindi ka pa 7 years na ba yun o 6 years na?
Ano pa yun, 2018 ba yun? Oo. Hindi ka pa nababalik ulit. Ikaw iniintay ka. Plano pa lang. Planuhin mo para magkita-kita tayo dito. Magdala ka ng Kaya nga Pagdala mo ako ng danggit, tsaka ano tawag dito? Yung isa? Naku, bok choy sana. Bakit dahil? Bok choy? Yan. Kasi ngayon nag-process pa rin ako na papuntang US kasi kinukuha ko ng kapatid namin din isa sa US. Aha. Yun. Uy, in demand ka ngayon Yan ang maganda. Ganyan talaga mga single. Yung alam mo naman kasi pag yung in demand, yan po kasi background po lang po ng mga kaibigan natin po kasi si Mayjem po kasi maraming mga hindi naman pala maraming kapatid. May kapatid siya sa iba-ibang parts ng mundo at syempre alam mo naman lambing-lambing sa mga kapatid, baka ate. Baka pwede ka dito, alam mo naman, babysit. Ayan. Sana naman may may balato. Barato ba sa Bisaya yung balato? Yung Sa Ilonggo ba ang barato, Day? Ganun din. Hindi ko alam ano yung balato, parang ganun din yata. Aha. O hindi, just nagtatanong lang. Okay, so ano pa mga bali-balita na kamusta ang kamusta ang Negros? Okay lang, yung sa Negros. Nagbabakasyon din kami doon. Bakit? Teka tayo mo. Wala ka sa Negros ngayon? Nasa Manila ka ba, Day? O nasa ibang lugar? Nasa Cavite ako nag-stay. Aha. Okay, nasa Cavite. Okay. Tingnan mo naman yun. Pero kakabalik ko lang dito sa galing din ako sa Negros noong September. Birthday ng father namin noong September 9. Oy, happy birthday. Umuwi ako noon sa noong September 9 sa 10. Sa study sa amin. Mga pasuroy-suroy ka lang dahil sa mga kung saan-saan, Talagang suki ka na ng... Oo. Kilala ka na sa airport, di ba? Kilala ka na sa airport, yung kaway-kaway ka na lang doon, sabi wave lang. Hindi naman. Sabi uy, ma'am, ikaw na naman ulit. Sa airlines. Uy, tita, ikaw na naman. Oo, wala na bang iba? Pagpunta ko sa Thailand. Sabi, ay, tita, ikaw na naman. Kasama na pamangkin namin dati sa work sa AirAsia. Aha. Sumakay sa AirAsia. Kilala ko sa AirAsia. Ay, di ba may pamangkin mo ba yon yung may stewardess kayong pamangkin, di ba? Sa AirAsia ngayon, nasa na siya Qatar Airways na siya ngayon Aha, okay. Pero kasama niya, nandun pa rin sa AirAsia. Kaya kilala ako pag sumakay ako ng AirAsia. So special treatment ba tayo dyan? May VIP? Wala Tubig naman. lang. Tubig lang. Water lang. Naku, galante naman pala ang AirAsia. Water talaga. Sana naman mineral water yan. Mineral. Oo, baka naman kasi mamaya kung saan galing lang yan. Hindi, kasi po mga kaibigan, hindi nyo natatanong, itong magkakapatid nito, lahi sila ng gwapa. Yan. Gwapa. Buyag. Oo, naku. Talagang ma-appeal. Sinasabi ko to in a nice way. Yung compliment po ito. Hindi po ito yung parang masama intention ko or gusto kong bastos. Pero talaga pong lahi sila. Wala yatang hindi gwapa sa pamilya nyo. Namimit na naman yung mga sister namin dyan Oo, tsaka nakikita ko yung mga pictures na syempre, sabi ko, wow. As in talagang wow. Alam niyo, nagbakasyon yung Di ba yung si sister mo yung nagbakasyon sa Italy kasama yung mga friends na dito, sabi wow. Sabihin ko na lang talaga wow with the capital W XYCW. Wow. Wow na wow. Yes. Yun po yan. Hindi kasi po talagang nakakatuwa. Tsaka hindi ho sila yung tipo ng mga tao na mahilig po magpasikat. Yun na napupun ako sa sister niya po na nandito sa Sweden. Yun po yun. Kasi sabihin na natin sa mga Pilipino nakatira sa abroad, isa ho ito sabihin na natin na mas mapalad-palad. Alam mo yun. Basta alam na ni Dayo kung ano ibig sabihin ko doon. Talagang pero hindi mo makikita sa kanya na para bang parang gano'n. Wala ka na very simple, very humble. Yes. Yan. So, salamat doon sa Check It Day, ha? Huwag mo kakalimutan.
Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Nako, hindi, pero sa totoo lang po kasi na-meet ko yung kapatid niya dito. She's nag-try siya sa arts eh. Ewan ko kung nagpe-painting pa ba yung kapatid mo? Hindi mo na alam. Hindi. So Anyway. anyway, Nasa ano na siya nag-nurse na siya dyan eh. yun, kita mo hindi na siya isa siya sa mga tao sa alam kong pwede nang hindi magtrabaho pero nagtrabaho pa pala. So, Nasa hospital na siya ngayon kasi nag-aral siya 9 months na yung talagang, kasi di ba mag-aaral pa dyan sa Sweden na bago ka, kahit registered ka na dito sa Pilipinas. Kailangan din pala dyan na 9 months siya nag-aral. Kaya nag-aral siya ng 9 months. Yun, nasa hospital na siya nagtatrabaho, nurse. Oy, wow. Kita nyo? Kasi po dito sa Pilipinas, dito po kasi sa Sweden, marami po mga Filipinos na nurses. Kasi nga, syempre, alam mo naman tayo, ibang maglambing, lalo na yung mga Ilonggo at Ilongga. Diba? Oo. Kita mo? Yun. Mamamatay ka na, hindi pa sila nagpapanik. Okay lang yan to. Dili ka po. Walang problem to. Kaya mo yan. So, yung mother ko, kasabay ko kasi halos magkasabay kami ng mother ko. Si kanta na siya. aha. Ayun. Hindi, Kasi halos magkasabay kami. Siyempre, alam mo, Ako first time talaga. yan ang masarap kasi sa buhay mo eh. Ikaw palagi ang kasama sa biyahe kasi ikaw always available. Diba? Oo. Gusto ko talaga bumalik dyan kasi namimiss ko din mga friends dyan. Oo naman, Diyos ko, di ba? Yung doon tayo nakita. Kahit pa paano, marami rin ako nakilala, naging friend mga Pinoy. Oo Isa naman. ka na doon. Yes, at hindi kita nakakalimutan ha, kahit hindi ka nagpapadala ng danggit, okay lang. Diba? Diba? Pero like pa rin ako ng like sa mga post mo ha, baka hindi mo natatandaan yan ha. Oo, nakita ko nga eh. Sabi ko, hindi pa rin nakalimot si Roy. Siyempre, wala naman tayong amnesia. Paano kaya hindi tayo makakakalimot sa'yo? Pero hindi lang ma-block agad natin. Ay, sus, Ginoo, bakit ka naman i-block? Sus ko, sasabihin ko, iba-block na Basta kita. namimiss ko dyan, sa pwede mag-shopping. Yan, lalo na kung iba ang magbabayad ng shopping, di ba? Ayaw, sarap mag-shopping. Oo, hindi yung hindi yung tipo bang pag ikaw ang magbabayad ni masarap. Hindi namimiss ko lang dyan talagang winter. Dyan ang ayaw ko na pumunta dyan sa summer, sakit-sakit sa ulo. Mainit Hindi ba? pa yung init. Oo, parang oven kasi, no? Init ka lamig, halo-halo. Oo, yun. Ganoon talaga. Pero pag i-request mo sa kapatid mo, lalo na pa lang may trabaho na, madaling bumili ng ticket. Diba? Oo. Galito, bigyan Pero ang plano nila, kailan? Plano nila, next year daw. Tapos ito naman yung kapatid namin sa US. Kinukuha ako kasi buntis na naman si Kan baby. Oh. Ay, naku. Sabi Hindi mo. ko lang alam kung mag-deny o go. Hindi, malaki chance mo makapasa dahil nakakabagbiyahe ka na eh. Yun naman yun. Madali kasi yun. Mas madali ang Sweden kaysa US eh. Hindi, tsaka mas kukunti gagawin mo dito sa kutob ko lang. Sige, pag doon sa kapatid mo sa Amerika, sigurado may aalagaan ka doon, di ba? Oo, may alagaan ako doon eh. Kaya lang talaga mag-i-enjoy ka naman dahil siyempre pamangkin, di ba? Okay lang. Yes. Gusto bibira naman lugar. Pangarap din ng lugar na yan eh, yung bansa na yan eh. Ay, ako, ganun rin, makikita mo, masasanay ka na rin dyan. Ako, magulat ka na lang, andyan ka na rin. Hindi ako talaga ako dyan sa Sweden kasi pumupunta kami ng Docksta, doon kami pag nag-winter, doon kami magtambay. Tsaka kasi may bahay sila doon. Tsaka mga kaibigan, huwag niyo kakalimutan kasi yung kanyang sister. Kasi Oo, mga kaibigan. Namimiss ko sila mga kaibigan. May boat. Pero, paliwanag ko lang po sa inyo dito, kahit po middle class dito sa Sweden, kaya mo makabili o kaya mo maka-afford ng boat. Okay. Ngayon, depende na lang kung gaano kagandang boat yung pinag-uusapan. So, nakita ko yung boat nung sister niya, talagang boat. Boat to be alive. Yun naman po. Papalit-palit na lang yun sila eh. Yes po. So, pero again, like I said, hanga-hanga ako sa kapatid niya kasi wala ho talagang ere. Yun. Yun lang po ang ano ko doon. Tsaka, dinadaan lang siya sa ngiti. Di ba? Puro ngiti lang yung kapatid mo eh. Ayun. Pero sana dito ko na lang mapunta. Mo ba yung isa kong kapatid? Isa naming kapatid dyan? Hindi ko Teka. Yung nurse ko lang yata nakikita eh. Parang nakita ko Yung yata. isa na, bungis. Ay, wow. Yun, maganda yun. Oh. Hindi kasi, di ba, doon ba sa art gallery nung nagkita tayo, andun din ba yung isa mong kapatid?
Hindi, di sila pumunta kasi andun si mama ko, parang dinala yata nila sa doktor kasi may yung baga, kasi diabetic yun, may sugat yata. Okay. Biglang sugat. Sugar niya. Yun. Hindi, kasi parang hindi ko yata namimit pa yung isa mong sister dito. Hindi mo na-meet yan. Pero I'm assuming... Nila sa Italy. Nakikita ko rin sa picture. May kutob ako. Siyempre, again, maganda talaga. Tsaka guwapa talaga. Iba talaga yung dating, mga kaibigan. Magulat kayo. Maniwala ko kayo sa akin. Sa lahat mo, sa ginigess ko dito, kahit... Hindi, may itsura pero maganda ba? Yeah. Maganda. Yes. Di ba? Iba na talaga sinungaling ngayon eh. Di ba? Alam mo yan. Hindi, joke lang dahil. Hindi ako nagbibiro sa inyo na... pero talagang... basta alam niyo pag matagal na kayo dito sa abroad, makikilala niyo yung mga Filipinos na meron talaga yung low-key, yung talagang simple lang. Pero alam mo, meron maganda yung dating. Okay. So, yan. So, teka time out. So, hindi ka pa pala... Teka time. Nung andito ka, summer yun, So, hindi ka nakakita ng snow. Hindi, summer na. Okay. So... Pumunta ko dyan ng February. May yung snow eh. February ko pumunta. Makapal pa yung snow. Nag-enjoy ka naman? Ayos ba? Sobrang. Yes, lalo pag pumunta kami sa Doxa. Kasi may bahay sila doon. Yes, masarap doon. Alam ko, huwag ka namang inggit. Sa mga kaibigan yung sinasabi ho kasi niya, dito rin against Sweden, hindi ordinaryo lang na ang mga tao dito, lalo na yung mga Swedish, na may isa o dalawang bahay na extra. Yung mga, minsan ho kasi baka iniisip nyo malalaki lahat ng mga bahay. Yung may mga bahay ho kasi parang pinaka-equivalent nila ng bahay kubo. Summer, yun. So, doon kasi maganda sa Doxa eh. Tsaka kung tutusin mo, depende sa lugar, medyo mura lang yung bahay. Kung tutusin mo, kaya mong bumili eh. Paano, laki ng bahay nila doon? Mga 8 rooms? Yun nga sinasabi ko, iba naman kasi yung sister mo. Yun. Doon sa Doxa, maganda doon, bakasyonan. Naku, hamo. Kaibigan namin dyan. Doon nagbabakasyon sila eh. Yun nga, paano nga gusto kong pumunta ka dito para masama naman ako. Di ba? Kasi alam mo kasi nahiya ako sa kapatid mo kasi parang mahinhin kasi yun eh. Kasi yun, kung hindi mo unahan yun. Hindi. Hindi rin ako unahan. Sa gilid lang din ako. Pero like I said, naman po, parang mahiyain ng konti yung sister niya. Kaysa ito kasi si Mayjem kasi parang kalog siya eh. Tsaka strike anywhere. Ayun. Siya ang siya ang PRO ng pamilya. Ganun ba dahil? Ikaw ang press officer. Kita mo, dadaling ka pa sa Amerika ng kapatid mo. Hindi mo pa sa nakalala yung isa namin dyan eh. Bungis-ngis yun eh. Yun ang dapat kong makilala pala. Hindi, minsan tatawagan natin yung kapatid mo na yun at hanapin ko nga pala. Hindi, kasi like I said, hindi ko siya masyadong kilala kasi nga hindi ko siya na-meet doon sa art gallery noon. Pero, darating tayo dyan. 8 rooms pa lang. Uy, wow. 7 rooms na lang pala available. Pa rin sa kanila? Hindi masyado na kasi like I said, ako naman may trabaho tsaka nag-aaral rin ako, Day. Nakikita ko nga nakikita ko nga pag sila ni Ate Helen, wala ka. Lately kasi nagiging busy na ba? Alam mo naman tayo, busy. Tapos yun, medyo balik ako sa school para mag-aral ng Swedish. So para Ikaw? Para marunong mag-Swedish? Kasi alam mo naman ang trabaho ko kasi palagi. Tagal mo na dyan? Oo nga, yung problema kasi lahat ng kausap ko English. Hanggang hey lang na lang tayo. Hey do, mga ganun lang tayo. Nakakaintindi naman kaya lang. Pero yung kumbaga yung makausap ng proper ayun. Tsaka kasi required kasi. Magawin na kapatid ko dyan, di rin marunong kahit anong paaral sa company, di pa talaga marunong kita mo nga, tapos ako sisisihin mo. Di ba? Ikaw talaga, hindi ka fair Dito may kapatid mo pala, Sagot pa ng company. Ako, hindi naman sagot ng company ito. Sagot siya ng company pinapaaral. 2 beses siya pinapaaral, tapos hindi pa rin niya makuha talaga. Hindi naman top-notcher sa removal yung kapatid mo.
Hindi naman. Okay. Hindi, joke lang po yung mga kaibigan kasi nagpapasayan. Ito katawaan lang naman ho to yung mga pinag-uusapan natin dito. Huwag masyadong seryoso sa buhay. Good vibes lang po tayo dito. Dito po sa Kaibigan Podcast. Oo, wag hindi. Tsaka yung alam naman na pinag-uusapan namin dito, etc. is yung para lang masaya lang. At tawag dito, tanong ko lang. Nung mga andito ka sa Sweden, wala ba nagparamdam sa'yo? Ay, parang sabi ko dati gusto kong kasi lang yung na-meet kong mga ang tao dyan. Parang hindi ko gusto. Bakit naman? Hindi Bakit? lang. Hindi mo type? Hindi ko sila type. Ano ba ang ideal man sa iyo? Ano ideal man mo sa iyo? Simple lang. Walang bisyo. Walang bisyo. Naku, Day, dito ang inom naman kasi dito, Day, hindi naman yung katulad nung sa Pilipinas na talagang di pa ako lasing, mga ganoon. Baka naman, tsaka yung naninigarilyo dito, at least dito yung mga naninigarilyo may pambili ng sigarilyo. Ay, naku, pinakahit ko talaga amoy ng usok. Aha. Tsaka yung gambling, naku, maraming nag-gambling dito, pero legal naman po yung mga gambling dito. Legal naman. Day, ano yung nakita mo na, yung, ano sabi mo, bisyo? May nabanggit kang bisyo O hindi mo type? Yung sigarilyo lang, tsaka alak. Naku, mahirap makakita tayo. Sobra. Okay na naman yung, moderately lang. Naku, di ba nasa bote lang yun, si drink moderately. Hindi ko pa rin nakakakilala yun, si drink moderately. Di ba? Hindi pa Hindi. Hoy, pero alam mo kung ikaw magtatagal dito, may kutob ako makakakilala ka nung hindi umiinom na Swedish. Tingin mo. Marami naman hindi na bibihira lang naman yung nakilala ko dyan. Kita na natin yung pag pero may nakita kang type mo. Ano ba? May nakita ka naman type mo talaga. Diyan? Wala. Hindi mo type yung mga kumbaga yung looks dito, hindi yun ang ma-appeal sa iyo. Hindi. Parang nang tawag dito, naano ko siya pag once na may naamoy ako sa isang lalaki. Mabilis akong ma-turn off. Oo, ma-turn off. Aha, kailangan pala ilaban muna sa washing machine. Tingin mo. Sige, lagyan natin ng downy. Lagyan natin ng downy. Diba? Paliguan ng pabango. Oo, yun. Natatandaan nyo lahat yun. Napopakuluan yan. Lagyan natin sa pressure cooker para lumambot ba. Yun. Kasi may mga Filipinas kasi na alam ko yung tinutukoy mo. Pero paliwanag ko lang sa mga kaibigan natin dito na nakikinig. Yung pong tinutukoy po ni May Jem, hindi po yung... Kasi dito po kasi hindi ho kami masyadong pinagpapawisan. So, ang tao dito, hindi katulad nung sa Pilipinas na everyday kailangan maligo, saksakan ng linis, etc. Oo. So, minsan, yung normal na amoy dito... Saka yung mga Swedish, mahiyain. Ay, naku, talaga mahiyain talaga. Pag hindi mo talaga mo talaga ginahasa agad, hindi talaga magpakilala sa iyo. Lagi na kayo po. Sabi ko, ipakilala ka sa akin, tapos na kayo ko ka. Kung hindi ako magsalita, hindi ka na magsalita. Hindi, kasi talagang, alam mo sa totoo lang, mababait kasi mga tao dito. Majority, mababait. Mababait kaya mababait talaga. Talagang medyo mahiyain lang. Paano nga ho 10 million lang ang tao dito, nakakahiyaan sila Yun naman po yan. Mahiyain sila. Pero ito, tanong ko lang sa'yo, dahil sa Filipinong artistang lalaki, sino ang pinaka-type mo? Ay, si Jericho na, hindi mawawala yan. Si Jericho Rosales. Pag naman sa foreigner na lalaki na, sino ang, yung talagang type mo talaga? Yun si King. Medyo, parang ipakilala mo nga kung sino yan. Yung tag nito, malaki katawan, medyo American, ba yun? Okay. So mga kaibigan, kung kilala nyo rin po yun, put in the comments po dito sa ating itong episode na ito para tingnan natin kung
Kung gaano ka... interview? Ano yung online yan? Hindi. Kasi parang pag yung nire-record natin, so pag pinakinig nila, makakapag-react sila doon sa ano. Hindi ito live na live ngayon. Hindi ito live streaming, pero inaano natin kasi... kasi yung... kasi pag nalaman kasi ng mga guests natin na live, medyo ano sila, yung bang nadyahi ba o yung medyo naging super shy. Kasi malakas daw ang pressure. So sa ngayon, para lang masanay yung mga tao, we'll do this for now. And then sa susunod, magla-live stream tayo at kung ano-ano pa. Sasayaw ako sa apoy, kakain ng buhay ng manok at kung ano-ano pa. Para maganda. Diba? Yan naman yan. Uy. Tapos ano pa? Tawag dito. So nasa Cavite ka. Mainit ba ngayon yan o umuulan ngayon? Mainit ngayon. Yung nakaraan lang bagyo. Hindi naman kayo naapektuhan ng mga baha, ulan, mga kung ano-ano, mga trahedya. Sa subdivision, hindi. Siyempre. Nga pala, subdivision. Di ba? Siyempre, hindi naman to titira sa ordinaryong street lang. So, kailangan subdivision. 8 rin ang kwarto, Day? Hindi. Palit lang kami dito. 7 lang ang rooms. Hindi naman. Dalawa lang, Oy, dalawa lang pero kasya queen size ang higaan, tsaka air condition lahat. Oy. Teka, sino dayang kasama mo diyan sa Cavite? Yung ate namin. Ang dami mong ate. Ilan ba kayo magkakapatid? Ay, Diyos ko po. Isang basketball kami. 10? Uy, wow. Biro mo yun. 10 kayo, Day. Isang basketball. 10? Isang team. Pati 12, pati yung substitute kasama 12, gano'n. Ay ba? Si mami pala, paano siguro nagka-diabetes masyadong madalas kinakalabit ni daddy mo. Sabi na, Day, palihog lang. Oy. May bahay din naman kapatid namin dito na siya sa Sweden. Malapit na din sa amin. Paano sa katabi lang din sa paano pala, no? Ayan. Teka, time out. Linawin natin. So, bukod sa Sweden, bukod sa Amerika, may kapatid ka pa nasa abroad? Sa Japan. Oy, saan pa? Isa pa? Hindi, 4 lang sila sa abroad. 4? Uy. 2 sa Sweden, isa sa US, tsaka isa sa Japan. Okay, so 8 yung nasa Pilipinas. Aba. Marami kayo, ilan kayo nasa Manila? Dito. 4. Tapos may 4 pa ulit sa Negros o nasa ibang lugar. Okay. Kita nyo nga. Sa Negros. Ang dami nyo pala talaga. Manila mapa. Maraming kuya. Buti na lang mga gwapa ba. Tsaka, may kapatid ka ba lalaki, Day? May kambal nga. Yung isang kambal nga siya, yung isang kambal na lalaki, nakapunta na rin siya. May lahi pala kayong kambal. Naku, dapat dumami pa kayo lahat. Tapos yung bunso naming kapatid, may anak din siyang kambal, babae lalaki. Ba? Talaga lang talagang gusto. May ano pa kayo bonus points pa pala kayo to buy one take one pala, no? Ba, okay pala ito Ayun, tapos na ito nga. Ay, Day, meron akong babalita sa iyo Pag yung, kasi ang palitan ngayon ng kroner kasi 5.56. 5.56. Medyo parang... Malaki na. 5.56 ngayon ang palitan ngayon just in case na yung kapatid mo magpapadala sa iyo. Hello, busy, choppy ka dyan, Day. Hindi. Kaya mo na ng kapatid mo yun. Diyos ko, dalawa na yung kapatid mo dire, tapos magpadala pa ako ng kwarta sa... Sinsilyo, Day. Pag pwede na magpadala ng sinsilyo, okay lang yon, sinsilyo? Sila isang kapatid yung dyan. Ay mga kaibigan, doon po sa mga hindi nakakaintindi ng Ilonggo tsaka Bisaya po, yung sinsilyo, barya. Okay. Barya. Kasi ako pobre lang. Itong kausap ko kasi mga rich kasi ito rich and famous and beautiful. Whoosh! Maniwala ako sa inyo dyan. Maniwala ako sa inyo. 8 kwarto, mahirap. Di ba? Ay, tatang sa Sweden. 8 kwarto. May mahirap bang 8 kwarto? Di ba? Okay ka lang. May Sweden lang yun.
Oh. Ay, tsaka magkalimutan tayo mga kaibigan ha. Yung 8 kwarto na yun, sa spare house nila yun, sa rest house. Okay? Wala pa yung talagang regular na tinitira nila dito sa Stockholm yun. So, ibig sabihin nun, plus plus ilan kwarto kaya yun dun sa bahay dito. Oh. Wag na natin sasabihin kung sino yung kapatid mo, basta alam na natin kung sino yan. Oh, 8... Oy, teka, time out! Dalawa pa nga pala yung binanggit mong bahay na rest house. So, 16 rooms yun. Ay, isa Di ba? Oh. Ikaw lang naman, hindi siya lagi. Oy, pwede. Alam mo, Day, dapat ikaw na lang ang tumira dire. Tapos, sabihin mo sa kapatid mo, tsaka sa brother-in-law mo na magtayo tayo ng hotel. Oh. Di ba? Maganda na yun, hotel na ganun. O, tapos ikaw yung general manager, tapos ako yung housekeeping. Ay na. Di ba? Sa tingin mo? Wala na. Pwede yun, Day. Tapos, hindi naman sinsilyo ang sweldo ko, ha? Medyo, i-promote mo naman ako ng konti. Di ba? Okay ba yun? Ne-joke lang kasi mga kaibigan, hindi naman ho kailangan maghanap buhay. Hindi na busy ka, so saan ka parating? Oh, sana naman pag bumalik ka dito, sana naman makita ko yung 8 rooms. Yun naman yun. Paano? Oo. Tsaka sana makasama ako sa extra doon sa nakita ko mga trabaho ninyo noon dati. Ano yun? Yung sa mga papel-papel. Company ng dati, yun, dating asawa ng kapatid yun, siya, doon, vice, CEO. Oh, hindi. Na siya, umalis na siya doon, hindi na siya, wala na siya doon sa company na yun. So, ang kapatid ko nandun. Okay. So, iba na palang papel ang tinutupi natin ngayon, yung kwarta na lang. Hindi na sinsilyo. Uy, wow. Nagpapahinga na yung brother-in-law ko sa company. Oh, yun. Hindi, makiki-brother-in-law na rin ako sa pag nagkita tayo ulit dito, Han. Oh, yun. Oy, Day, baka may gusto ko nga palang batiin. Batiin mo na ngayon. Baka makalimutan natin, ha? Sino batiin ko? Batiin ko dyan mga friend ko dyan sa Sweden. No, tsaka, yun lang. Magpadala kayo ng ticket. Sabihin mo gano'n. Padala kayo ng ticket tsaka visa. Pupunta na ako dyan. Ay, hindi. Oy, Day, sa totoo lang, yung visa hindi mo na problema kasi bumalik ka naman Oh. Yun naman yun. Magre-renew ka lang ng visa. Punta ka lang punta ka sa Thailand, sabihin mo magre-renew ka kasi sabihin mo na-miss ko lang yung... Wala pa sa Thailand. Saan na ba ngayon kumukuha ng visa ngayon? Ito sa Pilipinas na. Ay, good. Yan. Wala sa Thailand. Ay, good. So, hindi na pala ngayon pumupunta tayo ng Bangkok? Hindi na. Nandito na. Excellent. Kasi yung pamangkin kong pumunta dyan, bago siya pumunta sa Thailand, dapat siya makasikaso. Ang kaso sabi, wala na sa Thailand, dito na sa Pilipinas. Dito sa Makati. Uy, wow, sosyal. No, diba? Makati. Hindi BCG. Doon ako nag-biometric. Dati kasi sa Thailand mag-biometric siguro sa dami ng Pilipino rin, sabi, uy, magtayo na rin tayo ng branch dito. Parang gano'n na lang siguro yung Day. Gano'n lang ba yun? Piliin lang yung Yes. Siyempre, kailangan mo rin ng invitation sa kapatid mo. Pero, hindi ka na pahihirapan masyado kasi nakapunta ka na dito, bumalik ka naman, hindi ka nag-TNT, wala ka namang ginawa sigurong masama. Di ba? 6 months ako dyan. 6 months. Yun. Wala namang problema doon. Basta sumunod ka sa patakaran dito, tapos sabihin mo, gusto mo lang dalawin yung kapatid mo, tapos si kapatid mo naman may trabaho, meron naman silang... May mga kampanya yung asawa nila Oo nga. Tapos pag tinanong sa katitiran, ako, sus, ginood gid. 16 rooms ang balay yung dalawang balay nung brother-in-law ko, 16 rooms, kasyang-kasya ako. Magsama pa ako ng mga boyfriends, it's all, kasya pa kami lahat, di ba? Di ba? Syndrome. Di ba 16 rooms? Isipin mo na lang yun, rest house lang yun, 16 rooms pa. Isang room, times 2 mo. Yun. Paano pa yung talagang yung tinutulugan talaga ng sisters mo? No? Tapos nga pala, tig-isang bahay pa yung sisters mo, di ba? Ang daming rooms. Diyos ko.
nga, no. Teka, 16 plus, paglalagay 3, 19, 19, 22 rooms! Ayan. Sinama mo na yung tarong mo doon, Ambot, ang daming palang mga rooms. Baka talaga lang, Pexman, so, talaga, kailangan mo bumalik dito kasi nahihiya ako sa kapatid mo, eh. Oo. Pero kung andyan ka... Talaga, kasi pupunta ako sa school. Susunduin ko yung pamangkin ko. Oo. Mamimiss mo. Basta bumalik ka na lang dito tayo. Tapos magsuroy-suroy tayo diri. Tapos sabihin natin, tayo magbantay ng 16 rooms. Tapos, maglagay tayo ng signboard sa labas, room for rent. Di ba? Oo. Ano pinarintahan nila pag nagbabakasyon doon? Yun nga. Hindi. Para sa ano. Tapos, siyempre, kailangan ng maintenance. So, tayong dalawa. Di ba? Tapos ako ang interpreter mo para makakita tayo ng Swedish na kamukha ni Jericho Rosales. Di ba? Long hair si ate, di ba? Sabihin mo, hey, come here. Do you like long engagement or short engagement? Pretty short. Ay, nako, yan ang gusto ko sa'yo. Buo loob mo dahil talaga eh. Di ba? Yan naman yan. Yan ang kailangan dito, malakas ang loob. 'Di ba? Hindi yung tipo bang para bang wag sir, 'di ba? 'Di ba? Tapos mamaya makita mo buntis na. Yun naman yun. So, nako dai, sabi ko sa iyo, sana naman mauna kang pumunta dito kaysa doon sa US kasi pag doon sa US may kutob ako magtatagal ka doon eh. Hindi ko alam. Hindi ko pa nga alam kung pwede ako doon kasi makakapasa ka doon. Makakapasa ka doon. Walang problema yun doon. Lang talaga, mabagal lang yung proseso kasi marami nag-a-apply. Katulad din doon sa Canada. Ganun lang yun. Mas lamang ka. Marami nang tatak yung passport mo so walang problema yan dyan. Lang yan yung... marami. Tsaka Diyos ko, baka ilang rooms pa yung balay ng kapatid mo sa Amerika? Baka na naman yan 8 rooms. 8 rooms. Hindi pa ako nakarating doon. Bilangin mo dahil sabihin mo, hindi ako pwedeng matulog sa couch tsaka sa mga guest room. Kailangan meron akong sariling CR tsaka meron akong sariling higaan. Alam mo na. Ay, meron yan. Hindi, kasi syempre, baka naman mamaya sabihin niya ng kapatid mo. Sino ba mas matanda, yung nasa States o ikaw? Ako. Aha. Hindi, sabihin mo, baka palihog na lang yung maganda yung rooms. Saka baka, pero may problema ka kasi wala na doon si Jericho Rosales sa Amerika. Bumalik na siya sa Pilipinas. Ay, single ngayon si Jericho. Sunduin. Alam mo, sabihin mo, hey boy, do you like to come back to America with me? Diba? Sa tingin mo. Tapos sabihin mo, you like short engagement? Sa tingin mo. Short term. Unahan mo na kasi baka mamaya magustuhan yung anak ni Lot. Di ba? Magkatuluyan yun eh. Mahihirapan tayo nun pag nagkatuluyan na yung mga yun. Di ba? So kailangan bago ikaw yung magiging other woman. Tingin mo. Iwanan na kita, alis ako. Sige pa, Benin. No problem, Day. Again, maraming salamat, Day. Of course. Hindi, walang problema. Day, thank you very much for being a good sport. Tawag ka lang ha. Yeah. Okay, so mga kaibigan ito, si May Jem from Negros na nakatira sa Cavite, na nakatira na rin sa Sweden at kung saan-saan pa. Okay, dagan salamat, Day. Thank you very much. Bisaya nga pala. Okay, bye. Thank you. God bless. Ayan. So, ayan mga kaibigan, yung mga si May Jem po na yan, ang ating kababayan po na may kapatid po dito sa tao dito. May kapatid. May kapatid dito sa Sweden, 2. So, yan ho ang kanyang istorya. Kinausap natin kasi susundo. Nga pala, mag-aalas 4 na yata sa Pilipinas ngayon. Oras na nasundo ng mga pamangkin ninyo, anak ninyo. So, doon sa mga nakikinig sa atin, don't forget, meron kayong susunduin. Labasan na ng mga bata ngayon at hindi pa pwedeng umuwi ang mga chikitig natin na mag-isa dahil alam niyo naman sa atin medyo hindi na ganun ka-safe. So,
kailangan sunduin ang ating mga kababayan. Okay, so mga ating mga pamangkin at kung sino-sino man. Okay, so that was a very revealing kwentuhan po natin mula po kay May Gem from Negros Oriental po yan. At kasi like I said po, yung kaibigan po natin ito, na meron siyang 2 kapatid dito sa Sweden, yung isa ho kasi ay, from what we heard, is na naging nurse siya sa Pilipinas, nag-aral siya dito para ma-accredit yung mga kanyang mga grades. And then, may compulsory po kasi dito mag-aral. Kung kunwari, nurse po kayo dito, pwede kayong magtrabaho dito as a nurse, provided mag-aaral kayo ng language, tsaka ng parang may mga credits, may mga subjects na hinahanap sila na wala doon sa transcript ng nursing sa Pilipinas. Pero sandali lang yun. 9 months is baliwala lang po yun. Kasi dito marami pong nurses ang kailangan dito sa Sweden po dito, kasi maraming mga nursing homes, tsaka kukunti po talaga ang mahilig kong mag-alaga ng pasyente. So, yan ang yung ating mga nurses po ay highly in demand kasi magaan po sa loob ng mga pasyente ang ating mga Filipino nurses, mga lalaki, mga babae at LGBTQ++. Sila ho ay they're providing a very good image po sa ating mga Filipino, sa ating mga foreign friends. So not necessarily po simula po sa Sweden, kahit saan po yan may Filipinong nurse. Ayan, maliban lang sa mga TV shows na mga medical na wala akong nakikita mga Filipinos, lalo na sa States. Wala akong nakikita mga Filipino nurses. Pero isa sa pinakamarami daw doon, sabi ng mga kakilala ko, mga kamag-anak ko na nurse sa Pilipinas, nasa US. Aminin natin, marami tayong mga kamag-anak sa States na nurse. So, yan po ang ating isa sa mga balita sa atin dyan. At let's see, balik po tayo sa mga istorya natin before we go away. Mula po sa Manila Bulletin po ulit, AFP, the Armed Forces of the Philippines, eyes procurement of mid-range missile launchers, but yan ang dapat niyong ituloy basahin. Sa Manila Bulletin po yan. Kasi alam niyo naman po sa atin, meron ho tayong lumalaking problema doon po sa West Philippine Sea. So, isa po yan. And then, punta tayo dito sa ano itong lumitaw dito sa Philippine Star naman po ay Philippine tops global gold sales. Wow, yan po yan. Kasi po, like I said, mga kababayan, isa po sa number 1 exporters of gold sa buong mundo ay ang Pilipinas. Yan po mga kaibigan. So, maghanap pa tayo ng mga balita from People's Tonight. Hanap po tayo ng konting balita dito. Ang lalawigan daw po ng Rizal wala na sa kuko ng CPP-NPA according to the Armed Forces of the Philippines. So if you want to read in detalye po nito, punta lang po kayo sa peoplestonightonline.com. Yan po yan. At mapabasa ninyo. At gusto rin natin i-encourage po ang ating mga kababayan na makibalita sa atin o makabalita doon sa mga dyaryo nito kasi they really need our support. So malaking tulong po sa kanila yung pagpunta po natin sa mga website nila everyday. So kasi hindi na ho masyado nagtitinda ng paper newspapers sa Pilipinas dahil karamihan na po ngayon ay nag-umpisa na. In other news po sa People's Tonight, the search for Miss Manila 2024 ay sinumulan na. Yan po ang Tapos, maghanap pa tayo dito. Marie Bilog's testimony hits narcolist. Ayan po. So, ito yung si Mayor po sa Iloilo. So, narcolist po yan. Yung mga pinag-uusapan na yun. At, and then ito naman po, the Philippine Navy adds 2 more fast attack craft in its arsenal. So, yan po ay mga headlines po sa peoplestonightonline.com.
dito po sa ating mga Filipino newspapers po sa Pilipinas. So kami po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Like I said, the reason why we're not reading the entire contents po is because we would like to encourage you to go and visit them para matangkilikin po natin ang mga Filipino newspapers, para masuportahan po natin mga Filipino journalists po na nakabase po sa Pilipinas, dahil yan po ay sabihin na natin kailangan nila ang inyong help. Dahil mga kaibigan lang, a few years ago, karamihan ng ating mga kasama sa industriya ay under threat po ng press freedom po noon dahil may mga taong hindi ho friendly sa mga journalist po. Alam niyo na ho yan kung bakit ho sila hindi natutuwa ho sa mga journalists. Anyway, so mabalik po tayo sa ating mga usapan na galito at we would like to emphasize again na the opinions po ng ating mga guests at kung sino man ang nandito, they don't necessarily reflect the views and policies of the Kaibigan Network or the Kaibigan Podcast or any other entities that are connected to us. Yan po ang gusto nating paliwanag. At lahat po ng tao ay may karapatan pong magsabi ng kanilang opinion, pero kailangan po rin natin galangin po yung opinion ng iba. Hindi naman po pwedeng masunod lang ho ang isa. Yun po ang maganda po dito kasi the more na mga tao ay nagpapalitan ng opinion, the more we get smarter and better and we could understand each other more. Yan po yan. So mga kaibigan, again, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nandito ngayon sa atin, dito sa The Kaibigan Podcast. Only here at The Kaibigan Network po, broadcasting live po or streaming live po mula po sa Stockholm, Sweden. So yan po ang ating mga kaibigan po niyan. Of course, don't forget to like, comment, and subscribe. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo to please support po ang mga startups po, mga Filipino tech startups katulad po ng The Kaibigan Network po. Kami po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat. Again, we would like to greet and thank our friends po, mga people that are supporting us. Eurobake po, Giginto, Bulacan po yan, the home of the Inipit and the Ensenada po na yan. Very iconic po, Filipino pasalubongs, tsaka mga ating mga comfort food, kumbaga. Napakasarap, napakamalambot. And Eurobake is currently managed by Chef Richard Ramos po. Maraming salamat po dyan. Yes po. Maraming salamat po. At for all of the support all of these years. Dito lang po sa The Kaibigan Network po. So again, Chef Richard Ramos po yan from Eurobake. Nasa Pilipinas po yan. And then we would like also to greet, sino pa ba? Bago tayo mag-wrap up, kami po ay nagpapasalamat po ngayon. Let's see, sino pa ba? Okay. So Pinoy Foods, Yung Shopping, dito po yan sa Sweden. Maraming salamat. Asian Shop BE, Asian Food Yotiborig, maraming salamat po yan. At Pinoy Savers Mart sa Italy po yan. At kung kayo po may alam na Filipino businesses po na legitimate Filipino businesses, don't forget po na to get in touch with us at gusto ho namin kayong makilala. At sumali po kayo sa ating usapan. All you have to do is go to our social media pages, Royce Hipolito, ROYCE HIPOLITO. Dito lang ho sa Facebook or The Kaibigan Network po. Mag-PM lang po kayo kung gusto niyo pong sumali po sa conversation po, ganyan. At ito po ay libre, wala pong kasama itong ibang kapalit. Gusto lang ho namin magpakita sa inyo na we would like to hear from you. Yan ang importante po, conversation. Talk about it. Instead of fighting about it, let's talk about it po. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. At again, dumating na po tayo sa portion of the program po natin na we have to say goodbye po muna for now kasi po kami ay kailangan na muna mag-sign off and then kami po again ay nagpapasalamat kay Mayjem mula po sa Negros Occidental at to all of our friends na binati na po natin kahit saan po kayong sulok ng mundo from Asia, Australia, Europe, Africa, North America, South America, kahit sa Antarctica na may mga kababayan po tayong seaman, seawoman dyan na nasa mga cruise ship.
Maraming salamat po sa inyo lahat. Si Efren Regato po from Svalbard Islands. Ako, hello dyan. Magandang umaga rin sa iyo dyan, Efren. Mabuhay po kayo dyan at lahat po ng mga Filipinos na nagtatrabaho po sa gitna ng dagat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga sakripisyo at doon po sa mga mahal nila sa buhay, pahalagahan niyo po yung ginagawa po nila. Okay, so mga kaibigan, again, mula po sa The Kaibigan Podcast, maraming salamat po. At kami po ay nagpapaalam na for now. Dahil it's time for us naman to go to school. Yun naman po mga kaibigan. We have to go to school. Ako po ay nag-aaral po ng Swedish para maging, sabihin na natin, fluent. At mag-ano na tayo niyan. Kailangan na natin mag-prepare, mamasyal at pumunta doon. It's a rainy afternoon, rainy morning ngayon dito sa Stockholm, Sweden. Mag-ingat po tayo sa mga kababayan po natin sa Austria, sa Czech Republic, sa Slovakia, sa Slovenia, sa Hungary na binabahaho ngayon. Ingat po kayo dyan. Hope you're all right. If you want to get in touch with us, gusto po namin kayong marinig po kung nasaan man po kayong sulok ng mundo. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Again, this is Royce Hipolito from The Kaibigan Podcast, dito lang sa The Kaibigan Network. Maraming salamat po.